Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kambayan. Patuloy po nating pag-usapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ilang buwan na lamang po mga kabayan ay sasapit na ang November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So handa na ba ang lahat? Lalong-lalo na yung mga nagbabalak na tumakbo kumandidato sa BSKE 2026. So, bago po tayo tumakbo mga bayan, lalong-lalo na doon po sa atin pong mga barangay captain. Dapat po taglayin natin yun pong mabuting katangian bilang leader, bilang ama ng atin pong barangay. Kaya ang topic po natin ngayon mga bayan ay patungkol po sa kung ano ang mga katangian na dapat taglayin ng isang mabuting punong barangay. Yan po yung ating pag-uusapan mga bayan. Pero bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayo na sana ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay mag-subscribe po kayo sa ating channel. Ayan po sa baba, makikita po ang subscribe, pindutin niyo po, pati yung bell button para lagi po kayong ma-notify sa ating pong mga video patungkol po sa usapin sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayan, paki-likes na din itong ating video mga bayan. So tuloy-tuloy po tayo mga bayan sa ating pong topic ngayon. Ito po, post ng barangay secretary sa kanilang Facebook page mga bayan. Ayan, ang topic po natin ngayon, ano ang katangian ng isang mabuting punong barangay. So parang nagsiseminar lang tayo dito sa ating pong channel. At para mabigyan din po namin kayo ng ideya, lalong-lalo na sa mga first timer na tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito po, ang pagiging punong barangay ay hindi lang tungkol sa posisyon. Tandaan po ninyo mga bayan, ito ay tungkol sa serbisyo, integridad, at tunay na malasakit sa komunidad. So, hindi lang basta posisyon yung ating habol dapat. Dapat yung ating pong habol ay makatulong sa ating pong mga kabarangay ng bukal sa puso na pagtulong mga bayan. Ito po, narito ang mga katangian na dapat taglayin ng isang leader ng barangay. Ito po, una po, may integridad. So ano nga ba ang ibig sabihin kapag may integridad? Ito po ang ibig sabihin, tapat, transparent, at hindi inuuna ang sariling o ang pansariling interest mga bayan. So dapat ay tapat tayo sa ating pong mga barangay, lalong-lalo doon sa pondo, dapat po tapat natin na ipapakita natin yung mga proyekto na nakalaan. Kung saan nakalaan yung pondo, dapat maipakita natin sa ating pong mga barangay na talagang may nakikita silang project, transparent. Ito po, pangalawa mga bayan, may malasakit. So ang tanong mga bayan, tanungin mo yung sarili mo, may malasakit ka ba? Paano mo malalaman kung ikaw ay may malasakit? So ito po mga bayan, pag sinabing may malasakit, nakikinig sa hinaing ng mamamayan. Ano pa? Hindi o handang umaksyon. Ibig sabihin mga bayan, kapag ikaw yung malasakit, dapat maandun yung sakripisyo. Kahit na halimbawa, hating gabi, o sa kasarapan ng tulog, ay ginising ka ng iyong kabarangay sapagkat mayroong problema. Ikaw yung nilapitan. Siyempre, ikaw yung punong barangay. Sino ba yung lalapitan? Siyempre, yung nasa barangay. Dapat, ang sabi dito, nakikinig sa hinaing ng mamamayan at handang umaksyon. Aksyon agad mga bayan kapag may problema yung ating kabarangay, kung kaya natin aksyonan, aksyonan natin mga bayan, mga kabarangay. Ayan. Ito pa po, pangatlo, may kaalaman sa batas. So baka tumakbo ka lang para magpasikat, ha? So sana hindi naman ganon. Baka tumakbo ka lang dahil sa iyong pansariling interest. Sana po hindi ganon, ha?
dapat may kaalaman sa batas. Ano nga ba ang ibig sabihin pagka may kaalaman sa batas? Ito po, marunong sa local government code. O dapat pinag-aaralan mo yan, mga local government code. At barangay ordinances. O, mga ordinansa sa barangay na pinatutupad, dapat pag-aralan mo yan at dapat may alam ka talaga dyan sa batas na yan. Ito ba po mga bayan, pang-apat. Narito ang katangian na dapat taglayin ng isang leader sa barangay. Dapat mahusay makipagkomunikasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag mahusay makipagkomunikasyon? Ibig sabihin po ba pagka ikaw ay bulol ay hindi ka na pwedeng tumakbo o kandidato sa pagkakapitan? Ito pa ang ibig sabihin. Pagka sinabing mahusay sa pakikipagkomunikasyon, malinaw magsalita. Ano pa? Ito po, marunong makinig sa ano ng iba. Sa halimbawa, suggestion ng iba. At marunong makipag-ugnayan. So dapat taglay din po yan ng isang punong barangay, yung marunong siyang makinig sa mga hinaing ng ating pong mga bayan, mga suggestion. At marunong makipag-ugnayan. Narito pa, mga bayan, 1, 2, 3, 4, 5, pang-5 po. May paninindigan. So ano nga ba ang ibig sabihin kapag may paninindigan? Ang ibig sabihin po nun, kayang tumayo para sa tama kahit may pressure. Kayang tumayo para sa tama. May paninindigan ka eh. Siguro ay mailalapat natin dito yun pong salitang dapat wala kang pinapanigan, kayang tumayo sa tama kahit may pressure. Ibig sabihin po mga bayan, halimbawa kamag-anak mo yung mali, kamag-anak mo yung mali, dapat kaya mong tumayo sa tama. Huwag mong papaboran, kahit kamag-anak mo yan. Dapat doon tayo sa tama. Sana ay naiintindihan niyo mga bayan yung aking ibig sabihin. Ito pa po, dapat masipag at responsable. Kapag sinabing masipag at responsable, yung kabaliktaran po ng masipag, ano nga ba mga bayan? Hindi tamad. So, dapat maging tamad yung isang barangay officials o yung isang punong barangay, leader ng ating barangay. Huwag tatamad-tamad mga bayan. At dapat siya ay responsable. Ano nga ba ang ibig sabihin ng masipag at responsable mga bayan? Ito po yung ibig sabihin dito. Hindi lang aktibo tuwing eleksyon. So, may mga ganun, di ba? Papakitang gilas lang pagka malapit na yung halalan. Ang bira. Lumalabas lang pagka panahon ng halalan na, panahon ng eleksyon na. Ito pa po, ang ibig sabihin. Hindi lang aktibo tuwing eleksyon, kundi sa araw-araw na serbisyo. Ang tunay na leader ay hindi sinusukat sa dami ng tarp o larawan, kundi sa dami ng problemang naresolba at serbisyong naihatid sa inyong kabarangay. So, ikaw na ba yan, mga bayan? Ikaw na ba yan? Marami ka na bang serbisyo na naihatid sa inyong kabarangay? At marami ka na rin bang problemang naresolba sa iyong kabarangay? Hindi mo ba sinusukat ang dami ng tarpaulin o larawan? So, yan po na mga binasa ko, mga binigay ko sa inyo, ay ilan lamang po sa mga katangian na dapat taglayin ng isa pong barangay o ng isang leader ng barangay o punong barangay, mga bayan. So, ito po, alamin po natin yung mga komento dito ng ating pong mga kababayan sa post na ito. Sabi ni Joselito del Rosario, maganda ang ngiti pag eleksyon. Pag nanalo, hahanapin mo pa at sasabihin sa yung balik ka na lang, may pupuntahan siya. Sako, sana ay walang ganong barangay, walang ganong barangay official, salong lalo na yung kapitan, sana ay wala hong ganon.
Ito pa po, sabi ni Jornar Nola, tama po, kaya lang hindi na po tinitignan sa ganyang basihan. Ang importante may pera. Pera-pera yan. O, yan na po ang kalakaran pag NLA or BSKE. Karamihan ng bobotante. Gusto 5H, 1K, 2K. O, yun pang isang araw lang, ayaw nila sa pangmatagalang serbisyong totoo. O, real talk lang tayo, sabi ni John Nornola. Ito ba po, Orville Senior Arcelia, dapat physically fit. Baka may malalang sakit. Siyempre, totoo naman talaga. Kapag ka may sakit, lalong-lalo kung malubhang sakit na, dapat wag ka nang tumakbo na bayan. Kapag ka ikaw ay may sakit na, lalong-lalo na kung malubha. Kasi palagay ko ay hindi mo magagampanan ng maayos yung trabaho mo kung ikaw po ay may sakit na. Kung ikaw ay dapat physically fit, sabi nitong si Orbel Senior Arcelia. Sabi ni Menda Namok, hindi lang barangay captain kundi all government officials serving the public. Correct. Dad Stado, dapat may dapat na kaalaman at edukasyon at may puso sa mamamayan. Di yung halos di niya maidugtong sa pagsusulat ng pangalan niya at dagtang kindergarten kung magbasa. Sana isama sa kwalifikasyons sa pagiging opisyal ng barangay ang at least 2 years and college or college degree. Ayan. So yan din po yung nababasa natin. Dapat po yung mga tatakbo para maging barangay officials ay dapat po college level or college graduate, mga bayan. So, sana po ay may natutunan kayo sa atin pong ibinalita ngayon. So, kung nagustuhan po ninyo yung ating topic, ayan, i-like po ninyo at i-subscribe itong channel natin para sa mga ganitong usapin patungkol sa barangay ay patuloy tayo magkasama-sama. So, napakagandang pag-usapan yung mga ganitong usapin sa ating pong mga barangay, lalong-lalo na doon po sa ating pong mga barangay officials para marami tayong sabi nga po, nasasariwa sa ating isipan yung mga dapat nating trabahuin bilang isang public servant sa ating pong barangay. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga bayan.